What's up? Good afternoon, good morning, good evening. You are watching our episode 38 for Lilac Lounge, the podcast. For today's topic, we are going to talk about the bucket list. Hey! Para sa kapakanan ng mga bagong manonood namin, ang aming topic for today is ito yung mga questions namin. Hindi siya yung bucket list na tipong tinitik after ma-achieve yung goal. Okay? Ito yung mga katanungan namin na may kinalaman sa, in general, sa pag-ibig, sa trabaho, sa tao, bakit ganito, bakit ganoon. So, para may, for a context, sasample lang ko kayo. Ako, lagi kong tinatanong, mula nung nagkasasakyan talaga ako, napansin ko rin, every time na magpapakarwash ako, maya uulan na. Napatanong mo bakit? Diba? Kayo nga sagutin nyo, bakit ganun? Every time magpapakarwash, uulan. O kaya pag may nagpakarwash, ito mo mamaya, uulan na yan. Yan yung urban question hanggang ngayon, walang kasagutan. Hindi mo masasabihin nagkataon dahil laging nangyayari. Yan yung mga tanong kong bakit. Sample pa, bakit ang pizza? Square ang box, pero bilog yung pizza. Tapos pag kinuha mo ng slice, triangle. Bakit? Di ba? Pero bakit? Gusto tayong turuan ng shapes. Yung ba? Form of shapes. Pa? Ano yan eh? Riddle yan, di ba? Ay, ano? Oo, meron din na tanong eh. Binili mo Yun na. talaga, pag nakakain ako ng pizza, square ang box, bilog si pizza, triangle yung pizza. Mm-hmm. Pag hiniwa, triangle. Oo. Oh, napansin nyo ba? Pag tayo may makakasalubong, imbis na hindi tayo magkabangga, ano tendency? Mas nagkakabangga, di ba? Mm. Kasi pareho yung iniisip. Yung first, di ba, gawin nyo kayo? Yun yung nangyari sa akin kagabi. Oo, dito ako, tapos dito rin pala siya. So, ang tendency, nagkaano kami, mutik na kami mag-kiss. Dito ako eh. Ako eh. Lagi ganon. Bakit? Pareho kayo na iniisip eh. Na umiwas at parang intuition na. Minsan iniisip ko, dahil ba kaliwanan, kanan ako, kaliwanan. Kanan ako at kanan din yung dominant niya. Diba? Parang ba't niya naisip na doon din? No? Bakit yung, di ba, polo? Oh. Bakit yung sa babae? Diba? Oh. Yung botones. Or kanan ba yung botones? Magkaiba. Yes, oo nga. Whichever side. Bakit what's the logic? Hindi ko alam. Bakit? Correct. O sige, wala tayong maisagot yan. Ngayon, eto na tanong ko personal. Seryoso ako. Mula nung nagkamulat ako, nagka-high school, at naging kaklase ko sila Jean, tinanong ko talaga sa sarili ko. Even sa'yo tinanong ko to, bakit hindi ako mainhin? Diba? Diba tinanong ko yan, bakit hindi ako mainhin? Kaya ako hinahanap si Mama Maria. Sana, di ba mas ma-emphasize, ba't hindi ako kasing hinhin ni Mama Maria? Why? Iba tayo ng personality. Kaya tayo. Kasi bagay sa'yo. Hindi bagay. Ang mahinhin? Try mo. Pangalan, palitan mo, ayaw na. Ay, Mama Empa. Oh my God! Hindi nga, totoo, tinatanong ko yan, bakit si Jean mahinhin, si Rosby, kahit nga yung hinhin na lang ni Dada eh. As in, wala talaga akong, naalala ko may nagsabi din, wala kang femininity. Sabi sa akin ni Isabel dati, Bargas ka, wala kang femininity. Oo nga no, bakit? Hindi, ganun talaga siguro. Hindi na, iba-iba nga tayo ng personal. Kung pare-pare tayo mainin, parang boring naman. Walang isang hindi masaya. Kailangan may isang pasaway, di ba? Sa magkakapatid. Talaga? Di ba? Question din yan eh, sa magkakapatid, di ba? Lahat tayo, pare-parehong ng nanay at tatay. Iba-iba rin yung ugali, di ba? Hindi pwedeng pare-pareho. Kahit na pare-pareho yung pagpapalaki niyan. Question din yung mga magulang yan sa atin eh, di ba? Hindi pwedeng pare-pareho. Yun nga, doon ako babalik sa question. Pwede namang ako doon. Bakit nga hindi ako naging mindful? Hindi bagay nga sa'yo. Gusto
mo talaga maging mahinhin? Mas na-offend ako doon. Bakit hindi ako magaling sa lyrics? Yung pag mag-uumpisa na ng pagsasaulo, nasakit na yung ulo ko, parang nabubuisit na ako, parang, Nung nag-aaral tayo, magaling ka mag-memorize, hindi rin. Lalong hindi. dinadaan ko lang sa street smart, tsaka sa recitation. Yun Hindi, nga. feeling ko lang, hindi ako matalino kasi nga ayoko nang Memorization. Oo. Ayaw mo na Nadali ko lang sa recitation. Yung Practical ka. yung pagsasalita. Oy, teka lang. Namukha lang ako smart. Kukontrahin kita dyan, hindi ibig sabihin na magaling mag-memorize, matalino ka na. Di ba noon kasi, ang basihan ng matalino is yung laging 100 ang sagot. But Dahil then, magaling sila eh. Bookish. Bookish yun eh. Kasi Iba normally kasi yung yung- mga exam. iba yung bookish ka sa matalino ka. Matalino, oo. Kasi minsan, yung ang galing mo mag-memorize, pero kapag tinanong ka, hindi ka smart. Practical, iba. Hindi, Oo. Yung mga bookish Sabihin, kasi, ang galing mo lang mag-memorize. Pero minsan, merong hindi naman magaling mag-memorize. Pero pag tinanong mo, at intindi niya kung ano yung lesson kahapon. Pero hindi niya lang memorize kung anong definition ng ganito, definition ng ganyan. Pero yung concept, kaya niya ikwento sa'yo. alam niya. Pero balik tayo kay Ria. Bakit ang galing niya sa memorize ng lyrics? Yung Okay sabi naman niya, di ba? kami. Yung talent niya eh. Pag narinig niyo, maalala niyo na? Paul Peters, yes. Di ba sabi niya, pag narinig niya lang daw yung kanta, madali niya nang maano yung lyrics, masasaulo na niya. Hindi alam ni Mama Maria, ang sakit-sakit tanggapin sa akin nun. Gano'n niya sabi, na ang dali niyang maalala, samantalang ako hirap na hirap. Parang ang isa lang na alam kong kantang sa ulado ko is yung Bizarre Love Triangle. That's it. Tapos wala na. Yung sagot ako Hindi dyan. katulad ni Mama Maria, ni Rosie. Ikaw, yung kumakanta ka tapos walang lyrics, dire-diretso kanta. Kaya minsan ako ba nawala na ako sa sabay ko, haming na lang. Hindi, feeling ko isa ka lang. No. Kasi okay naman kami. Hindi, kasi, may mga tao kasi na yung recall, mabilis. Kasi ito, si Isabella, Recall, okay. kanina, kinanta nila sa school, hindi niya daw alam kung ano yung song. May kinanta sila. So, ginawa niya, meron lang siyang natandaan na kung Lyrics paano. But it so happened, in-upload nung school. Doon nakita namin. Di kanina, pinatugtog ng daddy niya. Kung iyon ba daw yun. Yun nga yun. Yung never ending story. Yung lumang-lumang kanta. Pinapatugtog ng daddy niya, alam niya na. 5 years old, hi. May taong, sabihin natin, kunyari, yung talent yun. single out natin, for example, yung talent ni Ria na ang bilis mag-recall ng lyrics. May mga taong ganun ang bilis, no? Na marilig lang nila, ang bilis nung recall nila. May explanation yan sa brain. Pero huwag mo na antayin, business management ako. Hindi ko nasasagot. Kasi iniisip ko talaga yan. Sige, I can sing. Isipin mo, dapat nasa Japan na ako. Songer na dapat ako eh. Dahil nga hindi ako magaling mag-memorize. Hindi. Bigyan natin ng explanation yung sa'yo. Feeling ko lang Dr. Dada. No? Feeling ko lang, kasi ang daming tumatakbo sa isip mo. Ang daming naglalaro sa utak mo na. Ang daming Ito pa lang yung naririnig mo ngayon na kanta. Pero next, meron ka pang iniisip ulit. Hindi ka bang concentrate. Ay, di ba malaki issue ko sa focus? Wala kang focus. That explains. That explains. Focus. Okay. Ate siya nasagot. Bakit di malaki boobs ko? What? Si nanay mo ba? Kayo malaki. Si nanay ba malaki? Exactly. Alam ko itatanong niyo yan. Nanay ko may boobs. Lalo na si Joy. Si Joy lalo, oo. Oo. So ako? Baka sa tatay mo ikaw nagmana. Ampon ka? Kaya tatay mo ikaw nagmana. Yun na nga. Alam mo, Mama Grace, ang tatay ko, may balahibo tag-3 sa dudo niya. O din.
talaga dapat. Hindi kaya? Kaya ako na, parang sabi ko, hindi na nga malaki boobs ko. Tapos, kasi nakikita ko lagi nakubad si Papa. Tapos nung may edad na ako, yung tumatanda na ako, parang, ba't may tatlo? Tapos kulay brown. As in. Ito talaga? Hindi niyo pala alam yan? Sabagay, hindi ba tayo nakikita ng magkahubad, di ba? Oo. Yes. O at least Yun alam ang tanong ko. tatay mo talaga. Bakit hindi malaki boobs ko samantalang nanay ko? Actually, hindi, Kapatid ko consistent. yun, hindi ko na Pagdating sa yun akin, ang tanong eh. Bakit may buhok ang boobs mo? Lalaki ka siguro talaga dapat nagkamali lang sa baba. Kasi yun yung gusto mo yung brown? Kalate. Oh. Oo. May tatlong Hanggang ngayon. Pareho? Balhebo. Ngayon, first time ko lang narinig yan na merong buhok. Ang narinig ko minsan, yung inverted yung nipple, yung mga ganyan. Yun, narinig ko na yun. No. Pero may At buhok. least alam mo na pareho kayo ni tatay. Tatay mo nga talaga siya. Kasi Ano ba na? meron kayong something in common. Hindi na-offend ako kasi kailangan ko ng boobs. Ano para saan? Yung boobs mo na para saan? Hindi yung puro paluwal lang ng bra. Puro foam. Bakit laging mansanas ang nasa lechon? Yes, see? Bakit nga ba? Oh, why? Hindi ko rin alam. Kaya nga tanong ko, bakit mansanas? Hindi pwedeng orange or ibang prutas, no? May kinalaman yun sa logic ng ang kawali, di ba? Parang, naalala nyo yung kawali, parang meron yatang isang kwento na yung anak na, pag nakikita niya ang nanay niya, nagluluto ng isda, let's say tilapia, lagi niyang pinuputol yung buntot. Hindi kasya sa No, tilapia. Ma, bakit mo lagi pinuputol ang buntot ng tilapia pag nagluluto? Tapos sabi ng nanay niya ang sagot, lola mo, ganyan, nagisnan namin na pag nagluluto, pinuputol buntot. Di, ibig sabihin hindi nakuha sagot. Pumunta kay lola. Napansin ko, pag nagluluto ng tilapia kayo nun, pinuputulan niya ng buntot. Tapos sabi ng lola niya, yung baan niya, siyempre kasi nung panahon namin, maliit lang yung kawali namin, hindi kasya. Kaya pinuputol ko yung buntot. Tapos, inakala nung nanay, yung anak na niya, na parang yun ang tradisyon na merong kwento doon. Kaya sinusunod niya. Kasi what you see, monkey do. Yeah. So, kahit hindi niya alam ang logic, dahil nakikita niyang yun ang ginagawa, so ginaya niya rin. So, maaaring yun ang isa sa reason, Yeah. Kasi nakita ng, mansana sa bunganga, ginagaya na lang. Laging Oo. I hope that answers your question. Now, bakit lahat na lang ng author o ng libro na maririnig ninyo, bestseller sa New York? At bakit sa New York? Why? Diba? Sasagutin ko Every time. Sige. Kasi parang hindi natin ma-check kung bestseller talaga. Ang dami na sa New York. Kasi pupunta pa ba ako? Pupunta pa ba ako para i-check kung bestseller talaga siya? Kasi diba, every time makakakita tayo ng bagong libro, lagi na yan bestseller, diba? Author, bestseller, New York Times, New York, lagi na lang New York. So parang hindi ba mabebenta ang libro kung hindi siya bestseller sa New York? At gaano kayo sigurado ang mga New Yorker talaga nagbabasa pa? Pero may nasa ibang lugar, kayo lang ang bookish? Diba? Bakit dilaw ang pula ng itlog? Naunahan mo ako dyan. Bakit ang pula ng itlog? Di ba yellow yan? Yun nga, bakit pula? Alam mo, Hindi, itlog na pula. Kinukulayan lang na may itlog, di ba? Kaya nagiging pula. Hindi. Di ba, pag nagprito yung tayo ng itlog. Oo. Diba, lagi tawag natin dyan, akin yung pula, ha? Oo. Yung egg yolk, di ba? Akin yung pula. Pula ang tawag natin. Dilaw din siya. Nakasanayan na lang din. Pero I think may explanation yan eh. Isa pa, follow-up question. Bakit kinukulayan ng itlog red yung itlog na maalat? Para distinguish dun sa matandaan na yun, yun tanggap pa natin. Walang pinakaiba sa Penoy at balot, di ba? Kapag Penoy, may guhit. Guhit? Ang iba sa inyo, ha? Guhit ba yun? Guhit. Iba yun. Napalagpas? Iba yung tindero nyo, ha? Napalagpas. May guhit. Bakit P yung sa...
Madaming pagbalot na, wala nang ano yan, drawing. Diba? Basta yung peno, yun yung may ikot na lang. May Yun. Kasi nga parang dinidistinguish nila, di ba? Mahirap kasi kapag pareho Hindi mo malalaman kung ano yung pena at balot. Ganun lang minsan. I-shake mo ng maya-maya, di ba? Sinong nagsukat ng buong mundo? Bakit alam masukat? Paano yan sinukat? Ano, nilakad niya lahat? Baka mayroon nag-travel. Ano nga? Ano? Paano yung precise na na may get tayong million kilometers na ganitong sukat ang mundo? Explorer. Alam mo naman yung mga explorer. Alam mo naman, exactly. Kasi yung mga explorer before, hindi naman sila busy, wala naman silang Facebook before. Wala naman silang games na para laruin before. Pero wala silang instrumento para masukat yung ikot. Isipin mo, paano yung yung mga warriors ng 300 before, paano sila nakagawa ng ganung mga costume nila? Ang busy lang magawa, aaway lang sila. Muna bago sila makipag-away, yung nagsusukat muna, puntahan natin. Hindi, I mean, nagawa nila ng paraan, gumawa ng gano'n. Ibig sabihin, mag-way din sila para magsukat. Tignan mo, yan, nagagets nyo na, di ba? Ang dami nating bakit, yung mga tao nung unang panahon, paano nila na ipoproduce ng mga bagay-bagay na doon? Na pag iniisip natin, ang pyramid, di ba? Paano? Ang dami nun. Paano nagawa yun? Pero hindi pa rin ako tapos. Sino nga nagsukat ng buong mundo? Mga explorer yan. Feeling ko lang mga explorer yan. Kasi nga, sila din naman yung nagdi-discover. Sila din yung ikot ng buong mundo eh. Sabihin na natin explorer. Sige, ikaw ang miyembro ng explorer. Di ba dapat ilabas ang pangalan nila? Kasi ang hirap ng ginawa nyo Sinukat nyo buong mundo. Ba't hindi nyo i-share ang pangalan? Kasi nang i-share nila na deads na. Pagod. The more nga di ba, magiging significant yung yung ambag mo kasi sinukat mo mundo. At least ang eroplano, andyan ang Armstrong brother. Di ba? Yung credit nasa kanila. Pero yung nagsukat ng mundo, dito tayo nakatira. Sa dinami-dami ng pwedeng gawin ninyo, sinukat nyo yung bilog. Kaya ako na-amaze. Anong trip nyo? Ganon? Anong trip nyo? At saka, ano pinasukat nyo? Ilang steps? Ilang kayo nagbilang? Kasi mapapagod na kayo. Oy, ikaw naman magbilang. Hindi ako makamove on sa buhay ko. Hindi ko nalalaman paano niya sinukat. Pag ako tuloy. Geologist yun, mga Ha? Google ko tuloy lahat to. Diba? Si Magellan, sige, okay lang yan. Kasi meron siyang bangka. Ang ginagawa lang niya, mag-explore at tumingin ng mga bagong i-conquer na lugar. Gets ko yan. Pero susukatin pa yung globo at nag-come up ka ng ganitong sukat. Sino ka? Ay, may pangalan. Sino? Eratosthenes. Anong bastos? Parang joke, Eratosthenes? Ano ginamit pa sukat? Eratosthenes made several important contributions to mathematics and science and was a friend of Archimedes around 255 BC lang. Kaya hindi natin alam. And on the circular motion of the celestial bodies, Cleomedes credited him with having calculated the Earth's circumference around 240 BC with high accuracy. Pero yung sukat? Paano nga sinukat? Ang tanong mo lang kung sino, di ba? Hindi, dapat kanya kasi paano niya sinukat, anong ginamit. He is Greek. Greek. So, pag Greek, ganito yung mga kontribusyon. Pag Pinoy, karaoke? Karaoke. Diba? Hindi. Pag tayo may contribution, binibenta natin. Sayang kita eh. Uy, hello, ang video call, ang nagsimula, Pilipino rin pala. Paul? Oo. No? Oo. Sino? Pilipino din. Si Adam? Teka, tingnan ko ulit sa TikTok. Si Peter Paul. Si Peter Paul at si Adam. Siguro magtropa yun. Bakit kapag sumasagot tayo ng phone, hello, ang ating... Yan ang unang pasabi ni Graham Bell. Bakit hindi hi? O iba? Hindi kasi siya si Grace. Anong sagot? Hello? Di ba pag sumasagot tayo ng phone, automatic, hello? Bakit hindi hi? Or ibang hello? Kasi ang hi, pang personal. Ang So, telepono, hello.
Hindi, nakasanayan na yung hello. Oo. Hindi, pag ikaw nakakasalubong mo, hello, Hi. gumagano ka ba, di ba? Hi muna. Hi, Mm, hello. hi Sasabihin, muna. Hello. hi, hello. Oh. That answers your question? Okay. Pwede na. Pwede na. Wala may ibang choice? Di sagot, accept na Pero lang. ako ngayon, anyong, Wow. anyong. Okay. Hindi, ako ngayon, ano na, pag sa telepono, ano yun? Oo nga, minsan may gano'n naman eh. Oh, oh. Pero teka muna, meron isa, di ba meron kang tanong, bakit laging nag-how are you? Di ba nung lumipat ka Ah. ng New Zealand, bakit laging how are you? How are you? Kahit Kasi, hindi mo kakilala, di ba? pero, di ba mama, ganyan din sa Singapore? How are you? Hindi, yung Diba? mga amo. Dito rin. Pero yung mga lokal hindi. Dito rin. Okay. Kasi dito na-matic. Hi, Em, how are you? Yung tipong how are you nala, wala nang sincerity doon. Parang kasama na siya sa hi, Em. Casual. How are you? Ngayon, parang napapaisip ako, should I answer them back like, how about you? Eh, parang hindi mo ako interesado. Or parang napipilitan na lang ako kasi nag-how are you? Yung tipong lagi yan, hi, kasi ako yung nasa counter. Hi, Em, how are you? Tapos, sibat na yun. No, hindi siya nakikinig kung, Ano kasi yung sasabihin ko pa sasagot yung, mo? Yes. teka, Kung you sasagot ask ka me ba how am I, na di ba? may problema ka ngayon, gano'n. Okay. Ibig That's the sabihin, nakakabit difference. na siya sa hi. Oh, that's the difference. Dito Andyan naman, na ang aabangan? yes. Yun ang na-realize ko. Kasi parang nasa school ako. Ito lang, this week lang. Nung Wednesday, co-teachers lang sila. Oh, hi. Oh, hi, how are you? Ah, really? Parang talagang, inalam niya talaga. Talaga sila, involved na involved. Oo. So ngayon, pag may nakasalubong tuloy ako siguro, baka sagutin ko na yung podcast nga namin last time. Baka magkwento na ako sa buhay ko. But they are sincerely asking, how are you? Dito, napansin ko talaga. Kaya tuloy minsan, pag nagwo-walk lang ako, talaga pag may nakasalubong ka na oh hi, good morning, how are you? Ganyan. Ganun ka rin. So sincerely, nga minsan kapag, kahit sa lang, kahit yung sa cashier, paglalabas ka, have a nice day, or have a good evening, ganyan. Ay, ganun talaga sila no? Sincerely, they are really wishing you well. Talagang, kunyari, okay. sinagot namin, kunyari, thank you, have a nice day. So, oh, thank you. Sila, sasagutan lang sila, parang sincerely, tinatanggap nila na, you're wishing them well. Okay, siguro, kaya ako may ganitong isipin, kasi nga, iba yung scenario nyo dyan, tsaka dito. Kasi dito, industrialize ito, so parang, yung economic driven dito, na parang, wala naman silang pakialam actually sa iyo eh. They're just trying to be nice. Pero dyan sa inyo kasi, dahil nga, yung work-life balance ninyo, somehow, natutuwa pa rin sila na ang dami namang tao na rito na parang bine-welcome pa rin kayo, na pinaparamdam sa inyo na warm kayo. Hopefully. Hindi kasi syempre, dahil dumadami na ang migrants dito. Hindi mo masasabi. Kasi sabi ko nga, so far naman, well, ayoko naman syempre maranasan namin. But hopefully, hindi naman mangyari eventually na feeling nila dumadami na. Di ba, Grace, parang dyan, yung parang na-feel nila na ang dami ng migrant workers or ang dami ng migrants. Wala na sila ng trabaho. Oo. Or, although dito naman, hindi naman din dinedeploy yung mga locals. Siguro, yun naman yung siguro kaibahan. Kasi nga dito, kumbaga may advantage pa rin na local ka versus migrants ka. Okay na yun yung gano'n pag, personally sasabihin, how are you? Mas nakakatakot yung mag-message sa'yo. Ay, kamusta? Mars, kamusta? Hi, Grace, kamusta? Ayun, mas nakatakot yun. Tapos tinignan mo yung message, you think mo first, no? Oo. Parang, sino to? Hindi ko siya lagi kakwentuhan. Biglang nag-how are you? Kabahan ka daw pag may nangamusta sa'yo. Seryoso, Nay, ilan na ang nag-how are you sa'yo at nangamusta? Yung totoo, yung ano mo lang, approximate count. Hindi kasi... Kung nag-abroad ka? Nag-abroad? Hindi ko na alam. Ano yan? Is it because alam nila na mabait ka, na approachable ka, ganon? In a way, siguro. Kasi, hindi naman sila mag-a-approach sa akin kung din, diba? Sa isang taon, nakakailang kang sa isang taon? Donation? Bibilangin ba? Hindi na, okay na yun. Okay lang yun. Malay mo nag-refer pa, uy, si Grace, nangamusta lang ako, nagbigay na ganito. Nag-recruit. Hindi, sa akin, once na nagbigay, di okay na. Pag umulit, medyo magdadalawang isip ka na ngayon. Dati, hindi eh. Natuto na. Ikaw pa yung nahihiya, pag tumanggi.
Ikaw O na yan, bakit ano? tatago. Bakit yung mga nangungutang sila pa ang galit kapag sinisingil? Anong Kasi explanation dun sa magbabayad naman behavior daw na sila. Huwag ka ganun? namang atat. Huwag ka daw atat. Kasi mali, that kasi led ugali mo bilang that, that, nagpautang. that will lead us to our next topic ay ang utang, ano? Oo. Hindi, totoo naman. Bakit Mm. ako, Diyos ko, nangutang din naman talaga ako. Ang ano ko dyan, ikaw yung nakaabala, ikaw yung may atraso. Ano yung nasa utak mo? Bakit ikaw pa yung may ganang magalit pag Mm. ikay sinisingil? Mm. Kasi kung ano naman, ikinagbibigay, hindi ka naman naiistorbohin. Pero Mm. sa totoo lang, ako may inutangan yung isang kaibigan ko, although tapos na to, Mm. sabi ko pa sa kanya, she let me pay, kasi alam niya na wala na akong trabaho, and then, for 4 years yata, tapos talagang tinapos ko nung nagkatrabaho ako at pumayag siya ng installment. Sobrang nag-thank you ako sa kanya kasi parang, pwede mo naman akong, alam mo yun, maging rude ka sa akin, o kaya sungitan ako, kasi ang tagal ko magbayad, kailangan mo rin naman, pero hindi Nagpapatala mo siya. ginawa. Parang hinayaan mo na magbayad ako sa kung saan ako Yun on conveniente. terms. So, think na kailangan mo rin. Mm. Oo. Swerte ko din talaga sa mga kaibigan ko na hindi sila ganun na Alam or kasi maybe may because, pakiramdam. Oo. oo, na Dumaan sila sa siguro ganoon. binigyan ko rin sila ng assurance na I will finish it. This is my obligation. Hindi ako nakakalimutan. And besides, talagang gusto kong tapusin din yan. Pero balik tayo doon sa point na sila pa yung may galit. Yun din ang hindi ko maintindihan. Kapag siningil, ikaw pa ang galit. Mm. Hindi ko alam. Ang hirap nito, pag namihasa yung lawa, yung pinapahiram mo, Mm. tapos isang beses mong matanggihan, ang sama na ng ugali mo. Oo. Ganun nga. Ito, Oh, ranas na sabihan mo ranas lang ko ng ni MU. ng totoo, no? Mm. Oo, parang wala Nung kang karapatan mauna. tumanggi. Oo. Sabihan So mo lang parang, kung yun nga, totoo, yun yung bakit. Bakit may mga taong ganun na sila na yung may atraso, sila pa yung galit kapag sinisingil. Hindi nila alam kapag, alimbawa, maningil na yung nagpautang. Ang hirap din nun, Mm. Mm. before silang mag-decide na sabihan ko na to, Ikaw ba'y sabihin ko na nahihiya? kailangan. Nahihiya ka eh. Kailangan mo di ba? Before they come up with that decision to approach you and ask you, Mm. ang hirap din ng pinagdaanan niyan. Ang dami ring inisip niyan, assessment niyan. Yeah. Paano ko ba sasabihin? Kailan Hindi, ko ba tsaka minsan, di ba, sasabihin? pag nag-ano sila, nagpa-promise na, uy, bibigay ko sa katapusan. Lumampas na yung Oo, katapusan, ibang buwan na. tapos Eh, ng mundo. nag-promise kayo. Sana kung hindi ka nag-promise, di ba? Eh, Mm-mm. tapos, yun nga, pag siningin ka, sabi niya, ikaw pa ang galit para namang hindi Oo. babayaran, ganyan. Oo. Lagi ako may issue sa mga kabit talaga na ang kakapal ng Mm. mukha. Ikaw na nga yung nangangabit. Ikaw pa yung matapang. Bakit? Di ba? Kasi yung nangangabit na yan din yung may Oh. utang. Yan din yung may utang na galit pa. Connect. Parang siguro hindi niya napanood yung etiquette of a mistress. Mm. Di ba? Kumbaga, ikaw na nga yung sa kahit anong anggulo mo tingnan, kahit pa anong sabihin ng asawa mo, kung paano sila nagkalabuan ng asawa niya, ang lakas ng loob mo, ikaw pa matapang doon sa original. Mm. Yun ang nakikita ko, mas mataray pa siya, mas rude pa siya doon sa original. Parang nanonormalize na kapag kabit ka, parang equal rights na lang kayo ng asawa talaga. Na may karapatan kang magalit. Anyway, nasa iyo na ang junjun ni ng asawa. That gives her the right na maging matapang kasi anyway, ako na ang pinili eh. Bakit ang lalakas ng loob ng mga lente na na maging mas matapang ka? Samantalang nasa mali ka. Minsan kasi finifeed din sila nung lalaki na sila yung mas higit dun sa original. Mm. So ngayon, nagkakaroon ng edge, kaya nagkakaroon ng lakas ng loob yung kabit. Ibig sabihin, dalawa kayo nai-scam nung asawa at saka nung kabit. Nung lalaki. So, ang nakikinabang si lalaki. Kasi dalawa yung niya. Bangka niya. Sasakay sa isa kung kailan niya gusto. Sasakay doon sa isa kung kailan niya gusto. Correct. Still. At the end of the day, sa normal na ng mga Pilipino, ang cool mo naman, tol. Ang bangis mo, dalawa babae mo. Yun naman yun eh. Matikas diba? ka. Iba? Oo. So, that leads to my question, bakit sa Pilipinas lang pinapatronize ang ganyang klase ng pamumuhay? Yung ganyang klase ng kapag marami kang jowa, pag marami kang babae, ang cool mo. Idol ka. Recently, na-engage yung kaibigan ko, yung kasama ko rito na Indiano. Nagulat siya na
malaman niyang walang diborsyo sa Pilipinas. As in. Mm. Kasi napatanong na siya, sabi niya, why all these Filipina? Like, they are always single mom, like that. Mm. And eto pa, sabi niya, why most of the kabayan not yet married, even they are age already, they are already auntie. Why? Sabi mo, na-offend ako sa'yo. Oh. Ito talaga Hindi ba, tinanong. dalawa kami doon ni Leia na parang kaming na wala pang in the Philippines, there is no divorce. Huh? Really, ate? No divorce? That's why. Number one. Did I answer your question? Oo. Yeah, okay, ate, I understand. Because in the Philippines, if you marry the person until death, you are married. That's why. So we are very careful. Like Ate Ludes, no? Careful. Kapag bigla nila naintindihan, no? So careful. So sa kanila pala kasi, although arrange yung marriage nila, engagement pa lang buong barangay nila, inihaharap doon sa babae, parang ito yung lahi namin, ito yung angkan namin na kukunin namin ang kamay ng inyong anak. Yeah. Tapos yung kapatid na lalaki nung bride, hawak niya yung kamay ng lalaki na groom para ihatid doon sa babae na parang tinatanggap ka namin na bilang angkan na rin namin. Kumbaga, buong sila, buong lahi ang combination kapag halimbawa may i-engage. Nakita ko ang daming bus, ang lalaki. Kasi nga, engagement pa lang yun. Paano pa sa kasal? Yung kasamahan ko na yan, around January to March, lagi akong tinatanong yung ate, pakilala mo ako sa mga kabayan. I want girlfriend. Oo, ano tingin mo sa akin, pimp? Tapos, kumaga gusto niya nang mag-asawa. Ngayon. Ilan taon na siya? Ngayon, Mas bata. Like 26 lang ata. Di ba sa kanila, naka-program utak nila. Pagkatapos mo mag-aral lang mahaba, dapat, asawa na, ganun. May age sila. So, eto na. Umuwi nung India. Malaman ko, yung pala, because my mother, she have found somebody to arrange for me. I need to check. So, nung nagkita sila, isipin mo yun, yung inarrange lang ng nanay mo. Tapos, nasa sayo na lang kung gusto mo o hindi. Pero most likely, magugustuhan. Kasi, pag nanay or pamilya mo ang pumili, wala ka nang magagawa. Yeah. Para sa kultura natin, na hindi uso ang ganyan, di ba ang masusunod yung love talaga natin. Pero sa kanila, nagwo-work. Kasi nga, may kasamang takot na buong pamilya mo ang inabala mo para ipakilala at iharap ka niyan. Di ba? Tapos sa atin, wala naman kasing ganun eh. So sa kanila, kahit arrange pa lang, pero nagwo-work sila pa rin. Although mayroong divorce, nagtatagal. So di ba, bakit ganun? Sa atin na may malaya tayo na pumili kung sinong mahal natin. Pero tignan mo, wala tayong freedom to get freed. Nai-spoil. Siguro kasi nanay yung pumili. Samantalang ito, na minsan kapag niisip ko, pag ganun mo ito, tatagal. Pag gumalaw na siya. Oo nga. Bakit kasi dahil nanay yung naglalag yata ako? Ikaw naman naglag. Ayan, okay na. My internet connection is unstable. Why? Why my internet connection is unstable? Sumagot because you are unstable. So, yun ang bakit ko. Oo, yun. Hindi, pero sa atin, meron din namang arranged marriage. Pero yung part ng Mindanaoan, yung mga tribe. Ilang beses na rin ako naka-witness na mga kasama kong Indiano na nung umuwi, nagugustuhan din yung ina-arrange sa kanila. Actually. Parang hindi ko na rin hindi ko type. Gusto? Parang okay itong pinili ng magulang ko. Siguro kasi alam ng nanay kung ano yung gusto niya or kaya yun yung pinili. Parang gano'n. Kasi sila, ang pag nanay or magulang ang na-involve, parang wala nang balikan yan. Kumbaga parang, mataas kami na ang namili nila. para sa'yo. Hindi man kayo magkasundo, kaming mga magulang susunod kayo sa amin. Magulang sa magulang sila yung nag-uusap. mapapahiya or pag hindi nag-work. Oo. Pero it works. Hindi, tsaka diba ang culture nila, yung lalaki ang laging nasusunod. Kumbaga mas authority yung lalaki. Walang sa yung babae. Wala. Oo. Kasi nga, yung babae ang nagbibigay ng dowry sa lalaki. Bakit kailangan lagi magpapalit ng cellphone, lalo na ng iPhone? Nasa kanila na lang yun. Sa akin, hindi ko problema yan. Hindi, yun nga yung hindi ko Maging in. Kung ano yung latest. Maging in? Oo. Samantalang, ang mahal. Yung mga functions, meron din naman sa lahat. Sa ibang phone na mas mura. Upgrade lang or
At sige, Tulad ng mga, ilagay natin yung sarili natin noong kabataan natin na ganyan pa tayo. Kasi dumaan din ako dyan sa ganyan na yung gusto mo makapapalit agad ng phone kapag may bago. Ayaw mo lang maiwan. Ang babaw. Okay. Ganun lang. Okay, kababawan. Gusto mo lang maging in. Kasi may nakita ko sa TikTok, yung kuha ng shot, the video, parang nakapila siya sa airport. Yung bulsa ng pantalon niya, meron siyang iPhone 15. Kung ilang beses niyang inaayos, na kailangan nakalawit yung 4 na camera. Kasi inaayos niya. Yung parang logic ng susi. Para maipakitang may kotse ako. Parang gano'n ang purpose niya. Parang, may shock talaga sa susi, no? Show off. Yun. Anyway, correct. Ano bang phone ko ngayon? Diba, nakalimutan ko na ako anong model to ng iPhone. Hindi, kumbaga ibig sabihin, wala na kasi ako dun sa ganun na parang iintindihin ko pa ba yung model ng phone ko. Kasi parang sa akin, hindi ba to, nagagamit ko pa ba siya? Kung ano yung kailangan kong function? Nagagamit ko? Okay pa siya. Ibig sabihin nai-strip talaga tayo, habang umeedad. Yes. Nai-strip away yung mga dating kababawan natin. Akala natin importante sa pagiging tao natin. 13. 13 yung phone ko, iPhone 13. iPhone 13 pa. Okay pa yan. Pinalitan ko to. Ano to? Yung pinagpalitan ba? Yung ganun? 6S. Okay. Layo na agos, ha? Ang layo, diba? Yun, pinalitan ko lang kasi yung battery hindi na tumatagal. Oo. As in, kakatanggal ko pa lang ng charger. Pag magte-text lang ako, wala na siya. Super dead na. So, hindi na. Ang huli kong kita sa'yo, naka-Samsung 10 ka. Ngayon, S23. S23 na. Ano naman? Gatas? Ano yun? Kasi yung renewal ng contract every 2 years. Sa device. Oo. Tapos yung mga phone ko, old kong phone, hand me down. Binibigay ko sa mga pamangking ko. Oo. Kaya, same din. Bago naman ako yung 6S mga ganyan, mga ano lang din, renewal ng contract lang din. Hindi ko siya binibili. Okay. Talagang hindi binili. Hindi ako nagtatap basta kasama kasi siya sa kaya. Tsaka diba, di kunin mo na rin. Kung kasama sa mo, kunin mo na rin siya. So, pero yung sabihin, bibili ako ng cash at kung hindi. Kung renewal lang, doon ako magpapalit for Pero hindi ako magtatap. Kung hindi biro kasi presyuhan ng iPhone. As in, 100,000. Kaya buti nga ito. Diba binili ako ni John? Hindi siguro naawa na sa akin. Kasi ako, diba, sabi ko, hindi ako bibili sobrang sinop, ayoko ng parang siya, sige na. Ako ba parang sige na, tumingin ka na. Siya na nag-initiate na ako, anyway. Hindi, teka lang. Kunyari pa. ayoko nga nung, ang laki kasi, di ba? Parang, magkano din. Kumbaga, ilang massager na rin yun. Di ba tinatanong kita nung isang beses, kasi di ba bala kong magpalit ng laptop ng mag-MacBook? Kasi nga, sa pag-e-edit. Kasi nga, ang balita ko kapag talagang mag-e-edit ka, mas maganda gamitin pa rin ang Apple. Yes. Mac, oo. Kaya lang, ang problema kasi, hindi yan katulad ng Android na ang hirap niya pag nag-share ng files. At saka, yung bibili mong gamit yan, talagang Apple lahat dapat. Diba, charger niyan, yung port niyan, yung USB, yung pagsasalpakan. Hindi siya pwedeng iba. Ang hirap naman kausap nito. Katulad yun, yung iPad 2 ko. Parang kailangan pa ba yung binili? Ngayon, hindi na siya makapag-update ng YouTube kasi may limit na. So parang sabi ko, ang ugali naman ito. Pero tinatangkilik siya. Bakit? Diba? Mahal, no? Oo, bakit hindi mo na inaalaw ng pag-update yung device na Apple din? Kailangan ba ng sagot? Or tanong mo lang talaga? Sagot. Please, bilang Okay. Kasi nakagamit din ako ng Samsung, ng Android. Okay naman siya. Maganda rin naman. Pero yung interface niya, mas madali actually ang iPhone. Mas user-friendly ang iPhone. Mas madali siyang i-navigate. It's simple. Mas simple siya. Sa iPad ko tanong. Same. Kasi isa lang naman interface ng telepono at iPad eh. Ang wala lang. Hindi. Bakit hindi ako makapag-update sa iPad? Kasi kung parang hindi na siya compatible anya. Kasi may limitation na mga updates. Yung iPad ko rin. Yung updates niya, for example, mag-update ako, for example, ng operating system, ng
for that version ng iPad mo. Yes. Pero whereas ngayon ako, dahil ang dine-develop ko na ngayon, yung update na lang, limited na lang. Hindi ko nagagawa ng update yung malayo kasi ang layo ng babalikan ko. It's a marketing strategy na rin na mag-upgrade ka na ng device mo. Okay. Pero kawawa din yung mga nag-avail, di ba? Dati mahal yun na binili nila. Oo, Nay. Magkano rin yun? So ngayon parang maayos pa naman. As in talagang mukhang bago. Yun lang. Hindi mo na kayang i-update kasi nga merong limit na. Yun yung mga tanong ko na kung sino pa yung ganitong kadamot. Kasi tira mo, ang charger, wala na rin charger yan pag bumili ka. Pinibili pa rin. Separate Pinipilahan pa rin. Nagpapakamatay ang mga tao dito pag nag-launch na naman ng Apple. Pinipilahan. Earphone, walang Dati kompleto di ba? Ngayon wala. Diba? Status. Yung pa rin kasi siya. Yung pa rin siya. Di ba yung Olympia ng China, kina-question nila kasi bumili ng iPhone, hindi Huawei. Parang na-viral merong question, Oo nga naman. Kapal yung sa mukha nila. O bakit ang mga Pinoy gaya-gaya lagi? Ay, yamatik na. Oo. Sige, bakit gaya-gaya ang Pinoy? Hindi, walang, geto na, simplehan natin. Bakit ang magkapit-bahay, kapag nakita may washing sa kabila, mamaya konti naka-washing na rin yung kabila. O, yun. Talagang sa kapit-bahay pa lang, inggitera na tayo. Kung sila naka-55 na inches, maniwala ka, tatawagan yung asawang sima na nanahimik, hindi pa natapos hulugan yung huling binili. Daddy, I want 65. Gusto ko yung curve. Diba? So siguro, parang feeling ko, hindi ko alam tama ba? May ugali ang Pinoy na, we don't want others to look down. Oo, yung ganun. Correct. Ayaw mo parang tingin sa'yo, eto lang. Bakit hindi naubuso ng kulay ang sale? Black Friday sale, Wednesday orange sale, White Monday sale. Diba, yung pala, 11-11, 1-1. Oo, yung pala, strategy pa rin. Kumbaga parang lahat ng binibigyan ng aksyon o para justify lang na bumili ka ngayon. Bumili ka, laging sale. Oo, April ka nga ngayon, di ba? April ka? April birthday mo? Oo. Nagpakom kami dahil birthday month mo. Tamang-tama, ma'am. Oo, may promo. Pero dati tinatanggurong ko rin talaga yan. May issue ako na parang ayokong tingnan nila sa amin dito sa Pilipino is, nag-window shopping lang to eh. Kaya tuloy ang tendency. Napapabili ako kasi gusto kong alisin nyo na parang, hoy, hindi lahat ng Pilipino pumapasok, lumalabas, nag-window shopping, magpipicture. Hindi. Bumibili ako. May reason ka. Kasi nga may ganung ang Pinoy. Oo, parang yung reputasyon namin na hindi naman pumibili ang mga yan eh. Puro lang. Window shopping. So ayun, lagi ako may bitbit na sapatos, paglabas. O kaya yan, mga appliances. Ang tanong ko lang sa'yo, ano naman kung isipin nila na ganun? That was before. Kaya hindi na ako nagmamall, diba? Oo. Okay. Parang, okay. Hindi mo naman obligasyon na sa kanila, oo. Hindi mo naman sila kilala. Kung iniisipin niyo sa akin. Hindi ako mababawasan eh. Kasi minsan, di ba, merong susunod-sunod sa'yo, ma'am, kailangan niyo po ng assistance. Hindi kahit local lang, kunyari sa Pilipinas lang, ma'am, kailangan niyo po ng assistance. Minsan, hindi, sige, titingin lang ako ng dito ng uniform, mamaya nang tawagan kita pag may nakikita. Hindi, kasi sa Pinas, baka daw kasi dukutin eh. Kaya kong tumanggi, yung ganyan. Parang I don't care kung ano isipin mo. Yan ang gusto ko, marunong tumanggi. Oo, na ano ko na. Masama yung tumanggi eh. Okay kasi talo ka eh. Talo ka eh. Try mo lang na eh. Pag tumanggi ka, lumabas ka. Sa pili. Hindi ka nalagasan. Kasi ang hilig ko yan. Sige. Totoo yun, yung hahanapin mo yung wala yung kulay talaga para lang makatakbo ka. Kasi inistorbo na, patingin ng ganitong size, patingin ng, meron kayong fuchsia. Wala talaga stocks. Ay, hindi. Alam mo, ang isipin mo, yun ang trabaho nila. Kasi, ganun talaga eh. Yun ang gagawin nila. Hindi mo isipin na naabala mo sila. Kasi ang thinking mo lagi, naabala ko sila eh. Inasikaso ako eh. Hindi, mas more on ayoko isipin ng mga Filipino, puro gento lang to, walang pera pambili. Mas more ako doon. Hayaan mo na yung ibang bastos. Kasi minsan, meron kang for sure, meron kang mga products na curious ka din malaman kung anong meron dito. Oo. Kung paano ganyan. Tanungin mo. Kunyari may ganyan ako. Tanungin ko nga, hindi ko rin, tapos gusto ko rin malaman kung magkano yun. Tanong ako, ganyan, ay, pala nagagawa na.
sinabi yung presyo, ang mahal. Kunyari, sinabi ganyan, ang mahal. Oh. Sabi ko, okay, sige, I'll just get back. I'll just look around kung ano. Oo. Kasi nagtitingin pa lang ako. Balikan mas ko siya. aggressive na mga sales lady ngayon, di ba? Yung mga nasa sales, mas aggressive na sila ngayon. Yes. Alam na nila kung paano kaya. Sabi mo lang, balikan ko lang, ha? Tingin ko lang, kasi parang kailangan ko rin. Kasi you need to be confident din na parang hindi ka isipin na gano'n. Kasi kung ang issue mo nga gano'n, na parang baka isipin na nila na itong mga Pinoy na ito, tanong na ng tanong. Oo. Gano'n lang, yun ang mindset ko. Tanungin mo, kasi ang presyo na dapat ganito ka lang. Tsaka yung mindset mo rin, na kapag pupunta ka, dapat kung gusto mong bumili, dapat hanggang ganito lang ang budget mo. Kasi pag wala kang limit, mapapasubo ka talaga. Ako, kaya ako nagpupunta lang sa mall. Pag may talagang bibilin lang ako. May specific ang bibilhin. Hindi ako pupunta. Nag-mature na tayo, Grace. Grace. Kaya hanggat maaari talagang wala akong papasukin na butik. Pwera na lang talaga kung talagang ako may bibilhin. Mahirap talaga akong tumanggi. Ako, ang weakness ko naman yung online sale. Yeah. Sa online ako, yun ang minsan ang aking weakness kasi although naka-add to cart na siya, pero minsan nag-aantay din ako ng mga sale or ano, pero once na nag-sale siya, parang sige na nga, kasi alam mo may iniintay ka, no? Parang may imi-meet up na jowa. Yes, oo naman. Bakit tuwing umaga, lalo sa jeep, walang panukli? Barya lang po sa umaga. Naubos ng gabi. Alam mo lang araw-araw na biyahe ka. Oo nga, no. Wala ka ng panukli. Naubos na kasi yung kita nila. Naibayad na nila. Kasi syempre yung mga di ba? Arawan lang, no? Arawan. Correct. So, ina-expect mo yung pasahero may barya? Kung ikaw kaya ka nag-note sila, may disclaimer barya lang. Kaya sila nagde-demand. Ina-expect mo talaga na may barya kami na mga empleyado? Kasi naman, magkano dati? 8 pesos, magbabayad ka 100. Kukuha ng panukli ang mamang driver. Syempre, yung kinita nila. Yun ang nga sinasabi ko. Kung alam mong everyday ganun ang eksena, isn't it na dapat ikaw na mag-provide? Dahil ikaw yung nagpo-provide ng service. Wala kang magagawa para dun sa mga pinambili na yun yung kinita nila nung arawan lang. Ano ka ba kayo ng driver? I feel for them. Tricycle driver. Si tatay. Tatay. Naubos yung barya nila. Kadudukot ang mga anak. Wala. Si Grace may kasalanan. Sisihin mo si Grace. Kasi ganyan din yun. Yung mga rito, natututo na rin yung mga kahera rito. May nakatabing candy. Kapag walang panukli, candy. Ano to, Pinas? Oo nga, no? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiintindihan yung rason ng Bureau of Immigration na kung bakit kailangan natin ng papeles na kapag aalis at babalik ng Pilipinas. Na kahit sa anong lahi ko itanong, bakit kayo nakakauwi smoothly? Ticket lang at pamasahe at bagahe. Makikita nyo na pamilya nyo. Sagutin ko yan. Sige, immigration officer. Oo. Kasi okay. Siguro, maghihigpit naman, mangyayari yan dahil mayroong ugat. So, possible kasi na nakikita nila na maraming Pinoy kasi ang gumaga ng kalokohan. Na walang dokumento. Walang documents. Kumbaga, kaya naghigpit ng ganyan. Umabot sa tipong wala na sa lugar. Kaya lahat apektado. Yes. So, may pinagmulan, I think. So, hanggat hindi na inayos. Yun siguro yung question natin. Bakit hindi inaayos na ngayon na padaliin naman kahit papaano na katulad dito. Pagpasok namin, ang hiningi lang sa amin, di ba, yung visa namin at saka passport. Visa at passport lang, bago pa lang kami pumunta dito. Papasok kami sa bansang hindi naman kami taga rito. Di ba? Di ba basic? Basic. Ang hiningi sa amin, visa, passport. Kasi nasa visa naman, they can verify if it's legit or not. So meaning, from that there on, alam nila na ang lahat ng na-approve yung visa na yan, na yung mga document na kailangan nilang i-verify, na-submit namin lahat dahil meron na-providean kami ng visa, di ba? Na-issuean kami ng visa. So sana, di ba, maayos yung sistema natin ng ganun. Bakit ang mga tao, hindi ko pwedeng sabihin na Pinoy lang kasi marami ding ibang lahi na ganito rin ginagawa. Bakit ang mga tao, kahit wala pa yung, dun sa carousel, kahit wala pa, hindi pa nila nakikita yung bagahe nila, nandun na sa harapan ng yellow line. Minsan pa nga, nakakainis na
stay behind the yellow line but still nandoon sila sa dikit ng carousel. Oh. Atat. Excited umuwi at pakuha yung bagahe. Or, dahil nga sa sitwasyon sa iya, natatakot na may kumuhang iba. Kaya ako tititig na. Oh, okay na ako masabihang mukha akong tanga kaysa mawala ng bagahe. Pwede ka naman pwede mo naman siyang tingnan afar. Pero yung tipong nandun ka na siya agad, ang nakakainis kasi, may mga tao kasi na behind yellow line. Hindi tuloy makakuha yung kanila. Wala pa yung bagahe. Mantabay ka lang. Pero iba, nakadikit na sa carousel. Oo. Nakakainis lang. Yung mga nakaganyan pa eh. Oo. Sa aeroplano din, di ba? Kapag, pag landing. At din lahat. Pag labasan. Magtayuan. I forgot the feeling na, mama. Oo nga. Yung tipong sabi, please, pero narinig mo na yung mga click. Oo nga eh. Basta hindi pa nga tapos, syempre, lalo na pag nasa likod ka, hindi ka naman kagad makakaalis dahil unahin pa yung mga, sarado pa yung... Oo nga. Tatayuan na kagad lahat eh. Oo nga, no? Kasi nga nasanay na tayo na parang, hindi naman tatakbo yan hanggat may tao pa. Hindi ka maiiwan. Siguro doon yung excitement na gusto mo na talaga makalabas or makauwi o makita yung pamilya mo or ewan ko. Pero sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Yung iba, may hinahabol na oras. Walang inaantay na bagahe. Transit, oo. May hinahabol na oras. Oo, makes sense. Pero ang ko noon, hindi ka pa rin naman makakalabas ng aeroplano kasi nakasarado pa yan. Correct. Oo nga. Anyway. Hindi, ang mas siguro parang feeling ko, ang hindi acceptable, yung tatayo ka na agad, hindi pa sinasabi na na pwede na. Yung kukunin mo na yung bagahe mo. Yun ang feeling ko unacceptable. Correct. Annoyingly unacceptable. Bakit naging ganito ang gobyerno ng Pilipinas versus Norway or New Zealand? Just question. Bakit yung Pilipinas, ganun yung mga namumuno kumpara sa ibang bansa? Ang Norway, may sistema. May malasakit yung mga tao. Pilipinas nga, gano'n, no? Bakit? Namana. Bagay na pa mga kay Noli, di ba? May issue na tayo sa puro tayo mga utak biya kung Wait. Sino si Noli? May tanghire. Di ba ang cancer ng lipunan ay ang tao mismo? You mean yung sinulat ni Rizal, si Noli? Noli may tanghire. Rizal. Sabi si Noli. Alam ko na, ba't ako hindi mahinihin? Hindi nga, minsan napapatanong ako, maayos naman tayong mga tao. Kayo, maayos din naman kami, ba't ganyan ka? Oo. Pero bakit yung mga namamayani sa Pilipinas, puro mga walang kwenta? Araw-araw na tayo nakakarinig ng negative, no? Puro negative. Walang maganda. Kasi nga, namana natin noon pa, na ganyan na yung pamumuno sa pamahalaan before pa. Bara-bara. Corrupt na din. Na-realize lang natin yan na-realize ko lang yan nung movie na General Luna. Sabi ko, noon pa lang, kainan na sa politika. Oo. Ganun na noon pa man. Mga punyeta, di ba? Kaya nga mga punyeta. Kita mo ang ginawa ni Aguinaldo, di ba? Namana na natin, naging culture na sa Philippine politics. So kaya parang naging cancer na ng Philippine politics. So hindi mo na siya parang ang hirap na siyang linisin unless may tumayo talaga na president as in super clean from down up. Problema wala. Inaantay ko pa rin. Nasa sinapupunang panino? Hindi, malay mo si Vico Soto magdire-diretso yan. Kaya lang, di ba, recently meron siyang controversy. Oo. Yung graph, I'm not sure, although wala akong update noon kung nasagot niya ba yon. For sure, kaya niya sagutin. Unahin ko kay Mama Grace. Sa palagay mo, bakit ka mabait? Bakit? Kasalanan ba yun? Hindi mabait? Hindi. Parang... Kasi ba napatanong ka, bakit hindi ako si Mama Empa na magaslaw, na maingay? Bakit? Bakit hindi? Bakit hindi? Ayoko.
yan. Oo, salamat. Salamat. Ano ko naman dito? Ang tangos ng ilong, pero lagi sinisipon. Bakit? Kasi ngongo pa. Weather changes. Yung weather sa kanila. Even na andito ka pa noon, lagi kitang nakikita ganun ang ilong. Ganun ang ganun. Ay, yung ganon, mannerism ko na yun. Mannerism. Oo. Okay, Napansin ko, mannerism ko na yan yung ganon. Kasi never kong naging mannerism, di ba? Sa palagay ko, ito na ang pinaka walang kwenta naming episode. Diba? Ay, in fairness, walang tanong tungkol sa laba. Yung mga bakit na yun. Iwasan talaga natin. Tapos na tayo dyan eh. At saka yung edad natin na to, nasagot na natin yung mga dati nating bakit. No? Personal. Hindi naman may dala ng ating mga kabataan. Pero overall tapos na tayo niya sa episode na yan. Pero again, tong episode na to, talagang ito yung pinag-isipang mabuti. Kasalanan to ni Paul Peters. Okay, anyway, salamat sa mga manonood at salamat sa mga continuously nagsusuporta at nagsishare ng aming podcast. And again, enjoy nyo lang manood kahit anong ginagawa nyo, nagdadrive, nagluluto, naglalaba, i-share nyo sa amin. And also, huwag nyo kakalimutan na i-follow ang aming page, ang aming YouTube, ang aming TikTok, ang aming Instagram. So we will see you again next time. I hope nag-enjoy kayo sa episode na to kasi nag-enjoy din kami. And hopefully next week kasama na ulit namin si Mama Lia. We will see you again in the next episode. And we will say good night. God bless us all. We'll see you again next time. Good night. Ano yung useless talent ninyo? Wala nga akong talent eh. So mismong ikaw. Hindi ako marunong kumanta o sumayaw. Di ba siya? Ano ko ba talent? Kaya ka mabait. Doon na lang. Oh my God, marunong akong sumayaw. Kumakanta ako. Ano pinapalabas mo? Yes. Kasi ang talent, at isa lang doon sa mabait. Si Grace, pag naalala mo, mabait yun. Walang talent. Si Grace magaling hindi eh. Mabait yun. Siya. Yun lang. Ako ba, pag tinanong, si Ike kilala mo, maingay yun. Oh my God. Eto, matagal ko na itong ginagawa. Yung gumeganyan, hindi baliwa. Ito yung sinasabi kong useless talent. Ayaw nyo bang gawin to na opposite sila sabay? Oh my God, elementary yan. Gawin nyo, sige! Siguro for quite some time, naggamit na rin natin yan. Ikaw din! Hindi. Ikaw, Mama Grace, kailangan merong ano. Proud na proud pa naman ako. Kaya mo din? Hindi, opposite siya, Grace. Parang yung isa, Kung kinakanan mo palabas, yung isa pa loob. clockwise. Isa, counterclockwise. Hindi ka kaya. Yun! Oo. Ang useless nga. Ang useless nga niya.